ating batas ay hindi pa rin napagmumulatan. Sa Family Code ng Pilipinas, ang Article number 1 ay sinasabi ng kasalan ay isang natatanging kasunduan na pangmatagalan na mangyayari sa isang babae at isang lalaki lamang. Isang probisyon lang. Pero dito magsisimulang napakaraming problema ng mga nagsasama tulad na lang ng taong inyong makikilala sa ating storya. Si Randy na isang OFW. Dahil hindi kinikilala ng batas ang pagsasama nila ng kanyang nobyo, ang patlang na ito at sa kanilang pagitan ang sasamantalahin upang siya ay pagtaksilan. Ngayong Hunyo na Pride Month, atin na pong pakinggan mga kapatid ang kwento tungkol sa isang sektor na patuloy pa rin nakakaranas ng diskriminasyon sa ating modernong lipunan. At batas pa ang nangunguna upang sila'y pahirapan. Mga kapatid, sa oras po na 10:03, iwagayway na ang bahaghari para sa mga kapatid natin na natatanging uri. Simulan na po natin sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique. Ito na po mga kapatid, ang dulang pinamagatang Paano Hahatiin ang Puso. Ano Felix? Okay ba sa yung location na to para sa third branch ng FM Motorcycle Parts? Sobrang asensado ka no. Dumadami ng branches na negosyo mo. Ate Brenda, kumikita naman ako at nakakaipon din naman. Pero syempre, pag businessman, marami ding utang. Sa kumpanya niyo pa nga lang, hindi pa ako nakakabayad eh. Huwag mong problemahin ang loan mo sa amin. Basta nakakahulog ka pa, goods pa tayo. Teka, ayun na yata si Aling Greta. Yung kausap natin para sa pwestong to. Ay oo, mukhang siya naman. Papunta na siya rito. Teka, sino nga pala yung lalaking kasama niya? Pamangkin niya yan, si Randy. Engineer siya at matagal sa Saudi. Sabi ni Aling Greta, sobrang bait niyang si Randy. Siya ang nagpaaral sa lahat ng mga kapatid niya. At lahat ngayon, nako, professional na. Talaga? Parang pamilyar sa akin ang mukha ng Randy Parang nagkakilala na kami noon. Wala na yata siyang balak bumalik sa Saudi. Grabe Ate Brenda. Ang dami mo yatang alam sa magtiyahe na yan spy ka ba? Naalala ko lang mga kwento ni Aling Greta. Proud na proud siya sa pamangkin niya. At alam mo ang bottom line, mabait daw si Randy. At dahil siya ang may-ari nitong pwesto, siguradong makakatawad tayo sa upa. Ganun pala yun Yan pala. Nakakayos naman yung pamangkin ni Aling Greta, di ba? May itsura sana at maganda ang tindig. Totoo. Oo. Hindi yata straight. Ha? Member ng LGBTQ. Hindi straight? Pero hindi halata. Halika, salubungin na natin. Teka, pag sinabi mo hindi straight, ibig sabihin, Baliko. baluktot. Oo, siya, sige tayo na. Tayo na. Engineer Randy, salamat sa ibinigay mong discount sa renta nitong pwesto, ha? Nakakahiyang pagtawad ni Ate Brenda kanina, pero malaking tulong talaga yun sa negosyo ko. Randy na lang ay tawag mo sa akin. Para ka namang hindi schoolmate niyan. Masaya ako na makatulong kahit paano sa negosyo mo. Salamat talaga, Engineer, ha? I mean, Randy. Pangatlong branch na pala ito ng motorcycle parts business mo. Oo. Lahat ba nandito sa Maynila? Hindi. Yung isa nasa Nueva Ecija. Taga ron talaga kasi ako eh. Nandun ang family ko at alam mo, okay mamuhay dito sa Maynila. Pero mas mapayapa pa rin ang buhay probinsya.
Siguro nga. Given a chance, gusto ko rin tumira sa probinsya. Malayo sa mausok at maingay na kalsada ng Kamaynilaan. Ay, totoo yan. Brenda, sandali, may tumatawag sa'yo, Brenda. May phone call ka yata. Excuse me lang ha. Oo. Tumatawag ang husband ko. Yes, oo. I need to go. Ikaw, Felix, aalis ka na rin ba o magpapaiwan ka pa dito? Mukhang masarap ang kwentuhan nyo eh. Hindi. Aalis na rin ako. Baka kasi nakaka-istorbo na ako dito kay kay Randy. Pero pwede siyang bumisita dito sa pwesto ng motorcycle parts business ko anytime, ha? Kung gusto niya. Sige, walang problema. Pag open na ang shop mo, ako ang unang magiging kliyente mo. Nice doing business with you. See you sa ibang pagkakataon. Ayan. May chat na naman siya. Nakangiti habang nagsi-cellphone. Aba, pamangkin. Baka naman hindi ka na matapos ng paglilinis ng sasakyan mo niyan, ha? Sinasabayan mo pa kasi ng pag-chat-chat at pagsisipol-sipol, ha? Tita Greta, ikaw pala. Nako, huwag niyo na lang akong pansinin. Paminsan-minsan lang naman po ito. May lakad ka ba uli ngayon? Ay, napapadalas yata ang paglabas mo at pag-uwi ng gabi, Randy. Opo tita. May lakad lang po kami ni na Felix. At yung iba pang naging mga schoolmate dati. Abay, napapansin ko. Madalas kayong lumabas si Felix. Nahuhulog na ba ang loob mo sa kanya? Huwag ka naman mahiyang magsabi sa akin, Randy. Hindi ako magiging kontra sa inyong dalawa kung sakali. Ang pag-ibig, wala talagang pinipiling kasarian yan. Tita. Ang mahalaga, masaya ka tuwing kasama mo ang taong mahal mo. Matagal kang nagsakripisyo sa abroad para sa mga kapatid mo. Pati na rin sa akin. Kaya deserve mong maging masaya, Randy. Tita Greta, salamat. Akala ko may hirapan akong ipaliwanag sa iyo na ganito ako. Randy, nung maulila kayo sa mga magulang, ako na ang tumayong nanay nyo. Kaya kilala kita. Kilalang kilala kita. Nararamdaman ko kung ano ang totoong nilalaman ng puso at isip mo. At susuportahan kita, Randy, sa lahat ng mga plano mo sa buhay. Makalis ng tatlong bugok, ha? Aba, matapos ubusin ang mga alak na binili natin, ayun na talaga nagsitakas na. Tignan mo, Randy, oh. Ang gulo ng kondo ko. Ay, nako. Oo nga, Umalis na nga si na Miguel. Ay, Hinahanap na yata ng mga asawa nila. Gabi na rin naman kasi kaya tama lang na natapos na yung inuman natin. Siguro, dapat na rin akong umuwi. teka, sandali lang. Randy, gabi na, okay? At mas madami ka na inom kaysa sa amin, kaya mahirap mag-drive ng lasing. Alam mo na, ang mabuti pa, dito ka na lang matulog sa kondo ko. Dito? Pero, Felix, baka... Baka ano, ha? Baka malaman ko na gusto mo ko na may pagtingin ka sa akin? Felix, huwag ka naman ganyan. Hindi. Huwag ka mag-alala, Randy. Pareho naman tayo na nararamdaman eh. Kahit hindi mo aminin ngayon, alam ko sa sarili ko na may iba pa sa samahan natin dalawa. At aminado ako. Gusto kita. Sana ganun ka rin sa akin. Felix, hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil sa mga sinabi mo. Pero talagang masaya-masaya ako. Ha? Oo. Sa ilang buwan nating pagkakakilala, nagustuhan talaga kita. Talaga? Hindi nga yata basta gusto lang eh. Tingin ko, mahal kita, Felix. Maniwala ka. Aba, mukhang sinipag kang magluto ah. Ano bang okasyon at mukhang bongga ang pananghalian natin? Tita Greta,
1-year anniversary po namin ni Felix ngayon. At kaysa lumabas kami para mag-celebrate, pumayag siyang dito na lang mag-lunch para magkakasama tayo. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Teka, legal na rin ba ang relasyon niyo sa pamilya ni Felix, ha? Hindi pa po, tita. May problema pa. Hindi pa niya masabi sa kanila. Medyo complicated pa, pero naiintindihan ko naman siya. Pero nagdesisyon na kami ni Felix na magsama. May nakita kaming binibentang magandang bahay sa probinsya nila. Balak naming bilhin. Magpupundar na rin kami ng mga gamit. Seryoso na pala talaga kayo sa mga plano niyo sa buhay. Masaya ako para sa inyo ni Felix. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Salamat po, Tita Greta. Mahal na mahal namin ni Felix ang isa't isa. Sigurado akong tama ang desisyong tumira na sa iisang bubong kasama niya. Alam kong mas magiging masaya kami. Randy, may nakita akong ibinebentang bahay sa Nueva Ecija. Kailan natin pupuntahan? Maganda ba? Oo. Sigurado, magugustuhan mo yun. Kilala ng kaibigan ko yung may-ari, kaya baka sakaling makatawag pa tayo. Kung hindi ka busy bukas, puntahan natin. Para may handa na natin yung perang pagbayad. Sige, sure. Bukas. Hati tayo ha. 50-50, okay? Magiging co-owner tayo sa bahay at lupang yon, ha? Parang asawa lang Ikaw naman kasi. Ilang taon na tayong nagsasama. Parang bahay na lang ang kulang sa atin, di ba? Hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Dati, pangarap lang natin to. Ang saya ko. Mas magiging masaya tayo pag doon na tayo nakatira sa bibili nating bahay. Naisip ko na agad kung saan ilalagay yung mga gamit natin. Talaga? Alam mo, ako naman iniisip ko kung anong kulay ng yung pintura, kung anong kulay ng pintura na bagay sa sala. Naku, sa wakas, magkakaroon na rin tayo ng sarili natin. Ayo, at wala nang makikialam sa atin. Mabubuhay tayo ng simple, masaya, at tahimik lang. Tama. Pakis nga. Aba, Randy, masaya ka yata. Kitang-kita sa mukha mo. Opo, Tita Greta. Galing kami ni Felix sa bangko. Nag-withdraw kami ng panggastos sa renovation ng bahay at lupa sa Nueva Ecija. Pati pambili ng mga gamit. Paano yan? Di doon ka na talaga titira. Iiwan mo na ako dito. Pwede naman kayong dumalaw doon, Tita. Welcome ka doon anytime. Di nakapangalan sa inyong dalawa yung bahay at lupang binili nyo. Dalawa kayo nagbayad nun, di ba? Hindi po, Tita Greta. Kay Felix na lang po nakapangalan ng titulo ng bahay at lupa. Para daw mas mabilis at maayos agad ang bank transactions. May written admission naman pong pipirmahan kami ni Felix na nakalagay doon na 50-50 kami sa hatian na ipinambayad doon sa bahay at lupa. Pumayag ka sa ganun lang? Sana pinilit mong kayong dalawang ilagay na may-ari ng bahay. Co-ownership ang tawag doon, Randy. Hindi naman sa nag-iisip ako ng hindi maganda, ha? Pero hindi birong halaga ang pinakawalan mo. Kaya dapat nandun din sa titulo ang pangalan mo para may habol ka anuman ang mangyari. Huwag po kayong mag-alala, Tita Greta. Kumuha po kami ng bahay na matitirahan ni Felix para makapagsimula kaming dalawa. At hindi para isipin na may maibibenta kami sa future. At saka, may tiwala naman ako kay Felix. Alam ko namang mabait si Felix at responsable. Pero Randy, sa batas, kung sino ang nasa titulo ng bahay at lupa, siya ang may-ari. Yun ang usapan niyo ni Felix. Itago mo ang written admission tungkol sa hatian nyo para kahit paano may ebidensya ka sa share mo sa bahay at lupang yon. Huwag ka na mag-alala, Tita. Okay lang po ako. Okay lang kami ni Felix. Huwag nating problemahin ang hindi pa naman problema.
Finally, titira na tayo sa bahay na sarili natin. Ang sarap talaga ng hangin dito sa probinsya, no? Sariwa. Mag-enjoy tayong manirahan dito. Sariwa ba talaga ang hangin na nasinghot mo, Felix? Kasi sa totoo lang, amoy pintura pa yung naamoy ko dito sa bahay. Kakatapos lang kasing ma-renovate. Ikaw talaga. Ano pa ba maamoy at masisinghot ko? Ikaw talaga. Panira ka ng trip eh. Dapat sumang-ayon ka na lang, ha? Halika na rito. Tingin ko sa layo ng biyahe natin, kulang ka pa sa lambing. Halika na dito. Tapos sa tabi. Pwede, Felix. Tirik na tirik pa ang araw. At saka, nandiyan pa yung mga kargador na nagde-deliver ng mga furniture. Ano naman yun? Baka may skandalo ng mga yun. Wala naman. Alam mo namang hindi lahat open sa same-sex relationship. Uy, ano? Kung nahihiya kang umamin, ako hindi. Hoy! Makinig kayo, ha? Huwag kang shoot. Mahal ko si Randy, okay? Ha? Kayo, nakikinig kayo? Ang bagong bahay at lupang ito ang magiging palasyo na masaya naming pagsasama, okay? Felix, ano ka ba? Bakit? Huwag ka sumigaw. Kung sana pwede mo rin isigaw yan sa pamilya mo. Sa mga pinsan mo na hanggang ngayon, hindi pa alam na may relasyon ka sa isang lalaki rin. Ano ka ba, Randy? Huwag ka mainip. Pasasan ba't may papakilala rin kita sa pamilya ko, okay? Sa ngayon, baka atakihin pa sa puso si tatay kapag nalaman niya. Kaya tiis na lang muna, ha? Sige na, naiintindihan ko naman eh. Ang importante naman sa akin, kasama kita. At mahal natin ang isa't isa. At itong bahay natin, ang magiging saksi sa lahat ng magagandang memory na sabay nating bubuuin. Yun lang ba masasaksihan ng bahay na to? Naku, marami pang iba. Pero alam mo, tama ka. Ito ang dream house natin, Randy. Sa ating dalawa lang ito, ikaw at ako ang may-ari at walang pwedeng kumwestiyon noon. Ano naman itong si Felix? Kagabi pa siya hindi matawagan ah. Naiwala na naman kaya niya yung cellphone niya. Hindi ko tuloy alam kung magluluto pa ba ako o order na lang ng pagkain sa labas para sa 5th year anniversary namin. Uy, tumatawag si Tita Greta. Akala ko si Felix na. Hello, Tita Greta. Napatawag ka. May problema po ba? Randy, itatanong ko lang kung luluwas ka ba ngayon dito sa Maynila. Baka ka ako nakalimutan na graduation ng pamangkin mong si Marina. Inaasahan niya na pupunta ka. Naku, Tita. Anniversary namin ni Felix ngayon eh. Hindi ako makakaalis dito sa bahay. Hayaan nyo at tatawagan ko na lang si Marina. Ipapadala ko na lang yung regalo ko sa kanya. Ganun ba? Sige, Randy. Siya nga pala, si Felix, parang nandito naman sa Maynila. Alam mo ba kahapon, dun sa branch ng negosyo niya, nakainom at nagwala raw. Nagwala? Paano pong nagwala? Bakit hindi nyo itinawag agad sa akin? Ay, pasensya na at hindi ko nga agad na itawag. Ang sabi ng mga nasa katabing pwesto na pinaupahan din natin, dumating daw doon ang lasing at may kasamang lalaki, parang nag-aaway. Ayun lang ang alam nila. Ganun po ba? Sige, Tita. Ako na lang ang bahalang magtanong kay Felix. Siguro pauwi na siya rito ngayon. O sige, tumawag ka lang sa akin ha kapag may problema ha. O ingat ka dyan. Bye! Ano na naman kaya ang problema ni Felix? Nagka-problema na naman kaya siya sa mga business partner niya? O baka nagsusugal na naman siya? Minsan hindi ko na talaga alam kung anong iniisip ng taong yon. Sa tagal naming nagsasama, minsan parang hindi ko pa talaga siya kilala. Nandito na ako. Pasensya ka na, hindi ako nakauwi kahapon. Babawi na lang ako sa iyo sa ibang araw para sa anniversary natin, ha? 3 araw kang nawala. Ni ha, ni ho. Wala kang chat. Buti naman naisipan mo pang umuwi.
Randy naman, kauwi ko lang. Ang haba ng biyahe ko tapos yung pa yung sasalubong mo sa akin. Felix, hindi ka umuwi. At wala ka man lang pasabi. Ano ba ako rito? Dekorasyon? Ano ba naman yung magsabi ka? May cellphone ka naman ah. Sira nga yung cellphone ko. Saka business yung inasikaso ko. Nasa Manila negosyo ko. Sina Brenda naman ang kasama ko, mga kamag-anak ko yun. Negosyo ba talaga yung inaasikaso mo? Oo. O nalulung ka na naman sa sugal? Ha? Inuubos mo na naman ba sa sugal yung perang kinikita mo? Teka, wait lang ha. Kung sabihin ko na ubos nga sa sugal, na pati ang cellphone ko na isanla ko na, ha? Ano gagawin mo? Bubungangaan mo ba ako? Aba Randy, teka ha, pera ko naman yon, okay? Pinaghihirapan ko ang ginagastos ko. Oo, ganun na nga. Pero pag nagkakautang ang negosyo mo, sino bang tumutulong sa'yo? Hindi ba ako rin? Nauubos din ang ipon ko ng dahil sa'yo. Sa mga pahiram-hiram mo na alam mo namang hindi ko napababayaran pa. Teka, naririndi na ako. Ang dami mong satsat porket marami kang ipon, marami kang kita sa mga paupahan ng tiyahin mo. Pakiramdam ko, alam mo, mas mataas ka sa akin eh. Ganun ba yon? Ha? Ganun ba yon? Ang sama mo, Randy. Sakim ka. Anong sabi mo? Oh, gusto mo ulitin ko, sakim ka. S-A-K-I-M. Sakim ako? Oo, sakim. Bakit? Kung sakim ako, Oo. hindi ko na sana pinagtsatsagaan ang ugali mong ganyan. Ganon. Una pa lang, sana iniwan na kita. Ganon. Kahit na-aadik ka na sa sugal, hindi kita iniwan. Kasi mahal kita. Pananunumbat ka pa ngayon, walang silbi ang pagmamahal mo kung lagi mo ako binubungangaan, ha? Ano ba pinangahawakan natin sa samahang to, ha? Itong bahay at lupa, ha? Ito ba? Pwes, ayoko na! Anong ayaw mo na? Ayoko na! Ano ba to, laro? Oh. Basta ka na lang aayaw? Sawang-sawa na ako. Bahala ka na. Pati paglilibang ko, pinapakilaman mo eh. Bahala ka na sa buhay mo. Ayoko na! Fine! Hoy, Felix! Period! Lumabas ka rito! Mag-uusap tayo! Hoy! Good morning. Gising ka na pala. Halika, mag-almusal na tayo. Nakabihis ka? Aalis ka ba ngayon? Kauuwi mo lang kagabi ah. Oo. Babalik ako sa Manila dahil may kailangan akong asikasuhin. Bumalik lang ako rito kagabi dahil naalala kita. Pero sinita mo lang ako at binungangaan pa. I'm sorry. Sorry. Hindi ko sinasadya. Kaya nga ipinagluto kita ng paborito mong tapsilog para maging okay na tayo. Huwag ka nang magalit sa akin, Felix. Gusto ko lang naman na kapag may problema ka, sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Masarap ba yung itlog mo? Yung dyan hinalo mo dyan sa Siyempre Pepsi na naman, yan. no. Parang hindi mo pa subok ka. Gusto ko yung binati ng itlog, ha? Ayoko Oo naman. Sige na nga. Alam mo talagang weakness ko eh, no? Sige, sa susunod ha, huwag mo na lang akong kung ano-anong iniisip mo. Sige na, kainin na natin tong niluto mong itlog. Ayoko rin abutan ng traffic eh. Sige na. Teka. Sarap na ah. Naisip kong lumuwas na rin ng Maynila eh. Nakapangako akong bibisita ako kay na Tita Greta. Kumain ka na. Magbibihis na ako at ihahanda ang mga dadalhin kong mga gamit. Sige. Bilisan mo lang ha. Ayoko maghintay na matagal. Kaya nga gumising ako na maaga eh, ha? Pakibilis. Bakit pa tawag ng tawag si Brenda at lahat ng mga tao may atraso ko? Hindi ba nila ako bibigyan ng peace of mind? Walang hiyang buhay to, pati dito sa bahay na to, nandidemonyo ko. Kahit si Randy, alam ko hindi niya ako maintindihan eh. Inaakusahan din niya ako. Naku, bad trip naman to si Felix. Hindi man lang ako hinatid sa bahay ni Tita Greta. Ibinaba na lang ako sa tapat ng mall at mag-taxi na lang daw ako. Out of way raw. At nagmamadali siya. Parang nag-iba na siya. Dati naman, hinahatid niya ako kung saan man ako pupunta. Randy! Hoy! Randy! Sabi ko ng haba at ikaw yan eh. Brenda, ikaw pala. Kamusta? Anong ginagawa mo rito? Ito, hindi okay. Hoy Randy, alam mo na ba ang balita? I mean,
hindi to basta-basta balita lang ha. Di ba, best friend naman kayo ni Felix? Baka naman pwede mo akong... Or pwede mo siyang kausapin na huwag niya kaming takbuhan. Takbuhan? Takbuhan saan? Hindi ba close kayong magpinsan? Hindi nyo na ba siya nakikita at nakakausap? Hindi eh. Pag hindi umuwi ng probinsya si Felix, lagi niya sinasabi na kasama niya sina Brenda. Pero sabi ni Brenda, hindi na sila nakikita. Ano ba talaga ang totoo? Hindi mo ba alam? Ang dami niyang utang sa amin. Nag-loan siya sa amin. Hindi siya marunong magbayad. Balita ko, nalululong sa sugal. At hindi lang yun. May karelasyon. At hindi babae. Lalaki. Alam na pala ng pamilya ni Felix na may karelasyon siya. Hindi pa lang nila alam na ako yun. Sigurado magagalit sa kanyang pamilya niya. Pero Randy, huwag kang ma-disappoint kay Felix. Yung sa part na may karelasyon sang lalaki ha. Pero hindi chismis yun. Kasi nakita na yung lalaki ng ibang kapamilya namin. Kaibigan nga raw ng kapatid ni Felix at lagi pa sa bahay nila. Ano? May iba si Felix? O basta, give me a call pag nagkita kayo ni Felix ha. At warning ko lang, huwag kang magtitiwala sa kanya tungkol sa pera. Hindi maganda ang standing ng negosyo niya ngayon. Bankrupt na. Hindi ka niya mababayaran. Randy, tama na yan. Ang dami mo nang inainom. Ano bang problema mo, ha? At ba't hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Kanina pa yung ring ng ring. Si Felix ang tumatawag, hindi mo ba sasagutin? Ayoko nung marinig ang mga kasinungalingan ni Felix, Tita Greta. Sinabi niya sa akin na busy siya sa trabaho, sa negosyo niya. Pero nalulung lang naman pala siya sa sugal. Mauna siya sa utang. At hindi lang po yun. May iba siyang karelasyon. Ano? Totoo ba yan? Pero hindi ba naipangako niyang ipapakilala ka niya sa mga magulang niya? Ba't naman ganun ang nangyari? Sigurado ka ba sa mga sinabi mo, Randy? Nakausap ko po yung pinsan niyang si Brenda. Nagpapatulong siya sa akin na makontak si Felix. Sabi niya, lulong na sa sugal si Felix at tinakasan na sila sa mga loan. Tapos nung biyaya niya akong kumain kami, doon niya pinakita sa akin ang larawan ni Felix na kumakalat sa pamilya nila. Ay, Diyos ko. Ba't ginawa ni Felix sa'yo yan? Di ko alam, Tita Greta. Basta kitang-kita ko sa picture na may iba na si Felix. Kaya pala siya nalalamig sa akin. Hindi ko pa nga siya sinisita sa mga perang hiniram niya eh. Kaya pala madalang na siyang umuwi sa bahay namin sa probinsya. Kaya pala natitiis na niya ako. Mahal ko si Felix, Tita Greta. Pero kaya kong magtiisin ang mga ginagawa niya ngayon. Hindi na niya ako sinasali sa mga nangyayari sa buhay niya. Initsapwera na niya ako dahil nakakita na siya ng iba. Randy, pag-usapan niyo muna ni Felix sa mga bagay na to. Walang gusto na hindi naayos ng mahinahong pag-uusap. Randy? Randy, alam ko nandiyan ka. Mag-usap tayo. Ngayon na, lumabas ka rito. Labas! Randy, si Felix yun. Alam kong hindi ka komportable na makita siya dahil sa mga nalaman mo. Randy! Pero dapat pag-usapan niyo to. Kanina pa siya sigaw ng sigaw. Nandiyan ka ba? Sinuwi na nga siya ng mga kapitbahay natin. Malalim na kasi ang gabi. Randy! Sige po, Tita Greta. Matulog ka na at ako nang bahala rito.
Lumabas ka dyan, Randy! Mag-uusap lang kami ni Felix. Pakibaba ang kilay ko. Buti naman nandito ka na. May dala ka bang pera ngayon? Kailangan ko kasi. May bago kong kadil sa negosyo. Siguro ito ang swerte natin, kaya naman... Kaya pala kailangan mo ko. Kasi kailangan mo na naman ng pera ko. Naaalala mo ko pag may kailangan ka lang. Sa negosyo mo ba talaga gagamitin ng pera, Felix? Oo naman. Ano ba sinasabi mo? Wala ka bang tiwala sa akin? Halika. Mag-usap tayo sa loob ng bahay ni Tita Greta. Halika. Hindi na. Ha? Dito na lang. Ayokong marinig ni Tita Greta ang katotohanan sa mga pinaggagawa mo. Saan mo gagamitin ang pera? Sa sugal mo? Doon sa bago mong karelasyon? Karelasyon? Ano ba? Ikaw kung magsalita ka, parang kang lagi kang nilalamangan, ha? Pera-pera na lang ba talaga ang usapan dito at wala nang tiwala? Ganun ba? Ikaw ang unang hindi nagtiwala sa akin, Felix. Ano? Matagal tayong magkasama. Partner tayo, hindi ba? Pero hindi mo lang ako basta initsikpuwera sa mga desisyon mo sa buhay. Pilit mo pa akong pinapalitan. Masakit yun sa akin. Hindi mo na ako ipinakilala sa pamilya mo. Pinalitan mo pa ako. Pinalitan? Bakit may ebidensya ka ba? May mga screenshot ka ba? Ha? Wala ka namang mga... Ano ebidensya sinasabi mo? Hindi ko alam sinasabi mo, Randy. Napakadrama mo. Kung ayaw mo akong tulungan, gagawa ko na para tulungan ang sarili ko. Diyan ka na! Tsura ka! Felix! Tsura! Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Sa sobrang lungkot ko kagabi, naparami na naman ako ng inom ng alak. Tanghali na tuloy ako nakauwi dito sa bahay sa probinsya. Sabi ng abe, wala dito si Felix. Hindi ko na alam kung nasan siya. Hindi na siya nagparamdam. Ay, Sir Randy. Magandang tanghali po. Uuwi na nga po pala ako. Napakain ko na po yung mga alaga niyong hayop. Opo. Salamat po, Mang Tonyo, sa pagtingin-tingin nyo nitong bahay namin pag wala kami ni Felix. Teka, ito nga pala yung bayad sa Ay, naku. Wag na po. Nabayaran na po ako ni Felix. At tulad po ng sinabi ko sa kanya, wala pong anuman. Basta tumawag lang po kayo sa apo ko pag kailangan nyo ng tulong at darating po ko kagad, ha? Opo. Hindi ko na siya naabutan dito. Ay, oo nga po. At nagmamadaling umalis at nagpatulong lang sirain yung kahon nyo sa kwarto. Ha? Opo. Kahon sa kwarto? Opo. Sige po, Mang Tonyo. May titingnan lang po ako sa kwarto. Ay, sige po. Mauna na po ako, ano? Diyos ko, baka yung lalagyan ng cash ang sinasabi ni Mang Tonyo. Kailangan puntahan ko agad yun. Huwag naman sana. Anong nangyari dito? Ang gulo ng bahay. Ang gulo ng kwarto. At yung mga gamit ko. Maraming mga gamit kong nawawala. Napakawalang hiya mo, Felix. Teka, tatawagan ko siya. Sagutin mo, Felix. Sagutin mo. Hello? Hello, Felix. Oh, Anong ginawa mo dito sa bahay? ha? Bakit kinuha mo yung mga gamit ko dito? Hoy, anong gamit mo? Hoy, gamit ko rin ang mga yan. May karapatan ako sa mga kinuha ko, okay? Kung ganyan ka ng ganyan, hindi na tayo magkakaintindihan. Maghiwalay na lang tayo. At lahat na nandyan, ibebenta ko na yan lahat. Ibibenta mo? Oo. Kalahati ng meron dito, akin yon. 50-50 tayo rito. Kaya hindi mo pwedeng basta ibenta na lang dahil gusto mo at nangangailangan ka ng pera. Hoy, anong kalahati? Sa akin nakapangalan ng lupa at bahay na yan, okay? Kaya akin lang yan. Akin! Ay, Diyos ko. Ano bang nangyari dito sa bahay na to? Ang gulo-gulo. Mukhang pinabayaan na. Nasaan kaya si Randy?
Nandito kaya siya? Nagkalat ang mga gamit at mga basag na bote. Tita Greta, anong ginagawa mo rito? Diyos ko, Randy. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit pinabayaan mo ang sarili mo? Ang payat mo. Tama lang pala na nagpunta ako rito. Okay lang ako, tita. Bumalik na po kayo sa Maynila. Anong bumalik? Hindi. Aba, 1 linggo kang hindi makontak. Sobrang pag-aalala ko sa'yo. Ano bang problema? Si Felix ba? Ha? Nasaan si Felix? Wala na si Felix, Tita Greta. Umalis na siya rito. Iniwan na niya ako. Kinuha na niya ang lahat ng mga gamit niya. At sabi niya, ibebenta na niya raw tong bahay at lupa. Ano? Abay, kung wala ka nang kasama rito, sumama ka na sa akin pabalik ng Maynila. At kung ibebenta itong bahay at lupa, kailangang hati kayo sa mapagbebentahan. Hindi pwedeng kay Felix lang mapupunta ang lahat. Tanga-tanga ko, Tita Greta. Dapat hindi ako nagtiwala sa kanya. Dapat nakinig ako sa iyo. Kasi sabi ni Felix, sa kanya nakapangalan ang titulo, kaya kanya raw ang lahat ng to. Walang mapupunta sa akin. Ano? Ang walang hiyang yon. Aba, hindi pwede yan. Paano ang mga nagastos mo? Ang kontribusyon mo para mabili ang bahay at lupang ito? Sayang yon, Randy. Huwag kang papayag. Kukuha tayo ng magaling na abogado. Ilalaban mo ang kasong ito. Huwag kang magpapaagrabyado. Late na ako sa usapan namin na kausap ko. Napaka-traffic kasi. Kailangan ko pa naman asikasuhin ng mga papeles para sa pagbebenta ng bahay at lupa sa probinsya. Naku, dami kang problema. Mabuti na nga lang hindi namumulit si Randy. Ay naku, ayoko rin naman siyang kausap. Hoy, Felix! Hoy! Hoy. Oh, huwag kang tatakbo. Makipag-usap ka ng maayos. Dahil kung hindi, kahit ka mag-anak kita, ipapupulis talaga kita. Brenda, hindi ko naman talaga kayo tatakbuhan sa mga utang ko. Kumikita naman ang negosyo ko. Hindi tatakbuhan? Oo. Pero hindi ka na matawagan at mahagilap. Ano yun, ha? Kasi... Kung kumikita ka naman pala, baka pwede nang magbawas ng utang ngayon. Kaysa naman maubos mo pa sa sugal at sa karelasyon mo. wala akong wala pa akong cash dito. Pero may binibenta akong property, okay? Pag naging okay na yon, pangako, ha? Babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Puro ka pangako. Kung hindi pa kita nakita ngayon dito, wala na kaming maririnig sa'yo. Hindi ka na rin umuwi sa pamilya mo. At balita ko, nakipag-live-in ka na dun sa barkada ng kapatid mong lalaki. Akala ko nga si Randy ang karelasyon mo. Iba pala. Utang ko lang ang problema nyo. Yung personal kong buhay, wala na kayong paki doon, okay? Sige, babo! Sungit nito? Hoy! Felix! Siguraduhin mo magbabayad ka. Kung hindi, mananagot ka talaga, hoy! Felix! Sabi niya nga ba makikita kita ngayon dito sa bahay natin? Sa bahay kung saan bumuo tayo ng mga pangarap at mga alaala. Sa bahay na ginastosan natin pareho. Okay, bumalik lang ako dito para may kuning ilang bagay, ha? At sinasabi ko sa iyo ngayon, Randy, walang natin, okay? Walang bahay natin. Malinaw? Sa akin na nakapangalan ng bahay na to at lupa na ito. At sa batas, ako ang lehitimong may-ari. Ako lang, ha? Ano? Oo. At talagang sobrang kapal na mukha mo. Ba't teka? Nasasabi mo pa yan sa harap ko? Oo. Akala ko lasing ka lang nung nag-usap tayo sa telepono. Pero delusyonal ka pala talaga. Delusyonal? Paano mo nasabi? Ha? Nasaan na ba ngayon ang titulo? Hindi ba nasa akin? Tapos pangalan ko pa nakasulat doon bilang may-ari, ha? May-ari, ako yon. Tingin mo may habol ka? Ha? Huwag kang baliw, Felix. Alam mo kung bakit pangalan mo lang ang nakalagay doon sa titulo? Napagkasunduan nating pareho yun. Nangako ka na hati tayo.
At kahit ayaw mong tuparin yun, alam mong malaki ang nagastos ko sa bahay na to. Sa mga gamit na nandito. Kaya wala kang karapatan na angkinin lahat ng yun. Karapatan. Bahala ka kung anong gusto mo sabihin. Basta akin ang bahay at lupa, Randy. Tapos! Utang na loob, Felix. Sinira mo na ang relasyon natin. Sinira mo na rin ang tiwala ko. Huwag mo nang hintayin na pati ang paggalang ko sa'yo bilang tao masira din. Wala na ako ibang sasabihin sa'yo, Randy, okay? Tapos na ang pag-uusap natin ito. Ngayon, kung may sasabihin ka pa, kumonsulta ka na rin sa abogado mo at tingnan mo kung may habol ka nga sa bahay at lupang sinasabi mo! Tsura mo! Pwe! Mabuti na lang nakapag-set kami ng appointment kay Attorney Ruiz ngayon. At habang binabasa niya ang mga dokumentong dala ko, sobrang kinakabahan ako. May habol pa nga kaya ako sa kaso. Hindi ka na OFW nang binili niyo ang bahay at lupa? Hindi na, attorney. Dito ko na nakilala si Felix. Yung pera na na-share ko sa pinambili ng bahay at lupa, galing yun sa ipon ko nung nasa abroad ako. Cash ang ibinigay ko sa kanya para sa down payment, pati na rin sa pambili ng appliances. May resibo ka? Meron, attorney. Heto ang resibo ng ref, TV, washing machine at sofa. Lahat nakapangalan sa akin kasi ako ang may oras para bumili. Tapos, attorney, ito yung mga print out ng usapan namin sa Messenger at sa Viber. Mabuti at may kopya ka ng mga usapan nyo. Nakalagay dito ng malinaw ang sabi niya na 50-50 ang hatian ninyo. Maganda ito, Randy. Ang tawag dito ay documentary evidence of co-ownership. Kahit hindi nakapangalan sa iyo ang titulo, may proof ka na nag-contribute ka at may agreement kayo ng hatian nyo sa bahay at lupa. Ganon naman pala, attorney. Pero bakit niya inaangkin ang lahat? At bakit ang lakas ng loob niyang ipagsigawan sa mukha ko na wala akong laban? Kasi sa papel, siya lang ang nakapangalan. Akala niya wala kang laban. Pero sa korte, hindi lang papel ang tinitingnan. Tinitingnan din yung intent at contribution. Ano ang paghasa natin, Attorney Ruiz? Kung legit ang mga convo ninyo at resibo, malaki ang laban natin. Hihingin ko sa korte na ideklarang co-owner ka ng 50% ng mga ari-arian. Kung ayaw nyo maghati, ibebenta ang property at hahatiin ang proceeds. Tapos yung mga taon na magkasama kami, wala na yun, attorney? Well, yun ang masakit dyan. Property ang hahatiin ng korte. Hindi kasali ang personal nyong relasyon. Pero at least, hindi ka lalabas sa relasyon nyo nang wala kang nakukuha sa pinaghirapan mo. Sige, attorney. I-file natin. Kahit matagal, okay lang. Kailangan lang niyang malaman na hindi niya ako madadaya. Nakasama ako sa gumastos para mabili ang bahay at lupang yun. Diyos ko, ano ba itong nangyayaring to? Matapos matalo ang kaso sa Regional Trial Court, eto na naman ang masamang balita. Talo rin sa Court of Appeals. Randy, ang tita Greta mo to. Okay ka lang ba dyan? Nakita ko kanina dumating si Attorney Rowena Ruiz. Anong balita? Gusto mo pang pag-usapan? Tita Greta, pasok po. Namumugto ang mata mo. Anong problema? May desisyon na ba ang Court of Appeals sa kaso mo? Opo, Tita Greta. Talo na naman. Pinagtibay lang ng Court of Appeals ang desisyon ng Regional Trial Court. Siguradong masayang-masaya si Felix. Parang wala nang pag-asang mabawi ko ang dapat na sa akin. Huwag kang sumuko. May Korte Suprema pa. Iakyat mo sa Supreme Court ang kaso, Randy. Gagawin ko yan, Tita Greta. Pinaghirapan ko ang perang yun. Lahat ng ipon ko napunta ron. Hindi ako papayag na basta na lang makuha ni Felix ang lahat ng pinaghirapan ko. Hahabulin ko siya hanggang sa Supreme Court.
mo nga naman, ang small talaga ng Earth. Sa dinami-dami ng parking lot sa Metro Manila, dito pa pala tayo magkikita. Na sana hindi na lang nangyari. Dahil alam mong hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na mandaraya ka at mapanlamang. Op. Teka lang ha. Dinaanan natin sa legal na usapan ang lahat, di ba? At napatunayan ng ako ang lehitimong may-ari ng bahay at lupa, di ba? Alam nating pareho kung ano ang totoo. Sus. Alam mong pinaghirapan ko ang perang ginastos ko dyan. Bakit gusto mong angkinin ang lahat? Kahit alam mong kalahati nun, pera ko ang ipinambayad. Okay, pero wala kang magagawa, Randy. Nagdesisyon na ang korte. Irespeto na lang natin yon, okay? Huwag kang magpakasiguro. Dahil hindi pa tapos ang laban, Uy, Felix. wow. May Korte Suprema pa. Scared ako. At wala ka bang kasawa-sawa na matalo? Ha? Wala. Alam ko, lalabas din ang katotohanan. Kaya hintayin mo. Randy, nakapag-file na ako ng petition for certiorari sa Supreme Court. Last resort na natin ang Korte Suprema. Pero naniniwala ako na makukuha na natin ang hustisya para sa'yo. Sana nga, attorney. Wala akong ibang ginusto kundi mapatunayan sa korte na co-owner ako ng bahay at lupang binili namin ni Felix. Pinabura ng RTC at Court of Appeals si Felix dahil nakapangalan sa kanyang titulo ng property. Pero lahat yan ay bubusisihin ng Korte Suprema na may final say sa mga kaso. At kung mananalo tayo sa Supreme Court, walang magagawa si Felix kundi ibigay ang bahagi ng bahay at lupa sa'yo. Aasa ako, attorney. Hindi na to para sa pera ko, kundi sa tiwalang sinira ni Felix at sa karapatang kung pilit niyang inaalis sa akin. Randy, talagang nag-aayos ka na ng maleta mo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Aalis ka na ulit ng bansa? Sabi ko nun, talagang hindi na ako magtatrabaho sa abroad. Pero tingin ko mas makakabuti na magtrabaho na lang uli ako sa ibang bansa, Tita Greta. Huwag ka mag-alala. Hihintayin ko muna ang desisyon ng Supreme Court bago ako mag-abroad uli. Nakita ko nga kayo nag-uusap ni Attorney Ruiz nung isang araw. Ano bang sabi niya? Sabi niya, bubusisiin ng Supreme Court ang hatol ng RTC at Court of Appeals. Kaya maghihintay na lang kami sa desisyon. Kahit ako yung maasa na sa pagkakataong ito, pumabor na sa iyo ang desisyon ng korte. Salamat sa lagi mong pagsuporta sa akin, Tita Greta. Natural, dahil mahal kita. Para na kitang anak. Napakabait mo, Randy. Hindi mo deserve ang mga naranasan mo kay Felix. Randy, lumabas na ang desisyon ng Supreme Court. Talo na naman ba tayo, attorney? Granted ang petition natin. Randy, umabot sa atin ang desisyon ng Korte Suprema. Makukuha mo na ang share mo sa bahay at lupa niyo ni Felix. Talaga, attorney? Finally, panalo tayo. Panalo na tayo. Oo, Randy. Naipanalo natin ang kaso. Dahil ang sabi ng Supreme Court, hindi lang ang titulo ang basihan ng ownership. Tinanggap nila ang mga resibo mo at ang mga chat ninyo na nagpapatunay ng kasunduan nyo na hati kayo sa lahat-lahat. Alam naman ni Felix na may karapatan ako sa mga bagay na ipinundar namin, pero pilit niya tong itinatanggi. Pati ang pakikipagrelasyon sa akin. Salamat, attorney. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap natin, kinilala din ng batas ang karapatan ko. Alam ko. Kaya nga sinabi ko sa'yo noon, di ba? Hindi ito madali. Pero tama ka nung sinabi mong hindi para sa pera, kundi para sa karapatan at paghihirap mo. Sa wakas, nakuha ko ng hustisya. Nakuha ko na.
ang ganda talaga dito sa lugar na napili nyo. Tahimik at malilim dahil ang daming mga puno. Ay, sayang talaga ito kung ibebenta lang, Randy. Totoo yan, Tita Greta. Kaya nga pinakiusapan ko si Attorney Ruiz na makipag-ugnayan kay Felix dahil ako na lang ang bibili ng share niya para hindi na mapunta sa ibang property. Oh, Randy, may dumating na sasakyan. Teka, si Felix ba yung bumaba? Ay, si Felix nga. Randy? Hi. Pwede ba tayong mag-usap? Hoy, Felix. Ano bang ginagawa mo rito? May kapal ng mukha ka pa talaga magpakita rito, no? Tita Greta, papakinggan ko siya kung may gusto siyang sabihin. Iwan niyo po muna kami. Felix, anong kailangan mo? Randy, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Nagpadala ako sa emotion ko. Hindi ko naman talaga gusto ang mga nangyari. Felix, hindi ko ipinilit ang karapatan ko para magkapera. Pinatunayan ko lang ang katotohanan para ipaalala sa iyo na ang tiwala ay walang katapat na presyo. Alam ko nagkamali ako, aminado ko. Nangailangan ako nagkaproblema ako sa pinansyal. Akala ko yun ang solusyon Kung gusto mo magsimula ulit tayo, ha? Dito sa bahay na to. Wala nang tayo, Felix. Ha? Matagal na. Pero, Ilang beses mo na akong itinanggi sa pamilya mo. Pati sa hukuman. Randy, Naging invisible ang pagsasama natin dahil sa kasakiman mo. Randy, hindi mo ko na... Gamit ang batas, hindi lang ang bahay na to ang winasak mo, kundi pati ang pagsasama natin. Higit sa lahat, ang tiwala ko. Pero hindi naging bulag at bingi ang batas, kaya nakuha ko ang karapatang ipinaglabang ko. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.